Kanina nasa labas kami, sobrang init. 90 degrees kaya muna kami sa bahay. Maglalakad sana kami. Nag-treadmill na lang kami kanina. Topic muna tayo. Kasi yung mga ilang mga nagtatanong. Mga bago dito sa US. Alam niyo naman dito, syempre, pag bago kayo, hindi lang natatapos yung mga bayarin nyo sa mga bills, utilities, mortgage o sa renta, health insurance, auto insurance, renter's insurance, mortgage. Minsan pag may aso pa kayo, may pet insurance. And then, meron mga mangilan-ngilan na nagtatanong tungkol sa life insurance. Disclaimer lang guys, hindi kami professional pagdating sa life insurance. So, hindi rin kami financial advisor. I-share lang namin sa inyo kung ano yung life insurance na ginamit namin o pinili namin na sa tingin namin na mag-work sa family namin. Oo, yan. Kasi marami nagtatanong eh. Naintindihan ko naman. Pasensya na dun sa mga nagtanong kasi hindi ko na nasagot. Kasi mahabang diskusyon to. So, unang-una muna ang tanong kasi, kailangan intindihin nyo muna para saan ba yung life insurance. Medyo self-explanatory naman yun eh. Ano ba yung life insurance? Para saan ba yun? Yun yung mag-replace ng income mo. Kung mamatay ka too soon. Para ma-support yung maiiwan mo. Ma-support yung maiiwan mo. So basically, hindi naman para sa'yo, para to doon sa mga taong maiiwan mo na umaasa doon sa income nung nagtatrabaho. Halimbawa, si Aimee tsaka yung mga anak ko maliliit pa, dependent sila sa income ko, na in case, knock on wood, mawala ako, paano na lang matutustusan ng pamilya ko yung mga bagay na supposedly kino-cover ng income ko nung nabubuhay pa ako. But since nawala na nga ako, magiging financially burden yun para sa kanila. Doon pumapasok yung life insurance. Yung life insurance yung tutulong para hindi mag-struggle yung family kung sakaling mawala yung nagtatrabaho. Ito yung isang question. No? Sabi niya, ate at kuya, ano po yung standpoint nyo sa life insurance? Kasi parang kay Dave Ramsey, bad decision ang pagkuha nun. As a young adult na walang sariling pamilya, hindi ko lang alam kung wise decision ang kumuha nun. Lalo na sa point of view ng investment. Actually, ina-advocate ni Dave Ramsey pagkuha ng life insurance. Pero siguro sa case na kung young adult at walang sariling pamilya, hindi mo kailangan. So, it makes sense kasi bakit mo kailangan kumuha ng life insurance? Kasi nga, ang purpose nga nun, merong kang pag-iiwanan na umaasa doon sa income mo o umaasa sa'yo financially. Kung wala naman, it doesn't make sense, wala kang magiging beneficiary, di ba? So, hindi mo kailangan. It's just a waste of money. Siguro yung panghuhulog mo doon, i-invest mo na lang. So, tama si Dave Ramsey doon sa part na yun. Pero kung meron nga umaasa sa'yo, it makes sense na mag-avail ka ng life insurance. Ngayon, na-determine mo na, kailangan ko pala ng life insurance kasi may umaasa sa akin. Then, ang next question mo naman siguro, anong klaseng life insurance yung kailangan ko? Kasi napakaraming klaseng life insurance na ino-offer dyan. Meron yung mga whole life insurance, universal life insurance, yung IUL na tinatawag, at meron din yung tinatawag na term life insurance. Di ba parati ko binabanggit sa inyo si Susie Orman? Siya yung unang pinapakinggan kong financial educator sa TV nung meron pa siyang show. Parati ako nanonood sa kanya tsaka nakikinig ako ng podcast niya. Yun nga, parati mo naririnig yung low cost index funds, mag-invest ka sa Roth IRA, yung mga emergency fund, ganyan. Emergency fund. And yung isang life insurance na binabanggit niya parati, yung term life insurance. Binili namin bale yung term life insurance. Nung nag-research ako kung paano siya nag-work, siya yung something na kailangan namin at it makes sense para dun sa family namin. Katulad nga na sinabi namin guys, hindi kami expert. I-discuss lang namin kung ano yung ginagamit namin kasi honestly, wala talaga kaming knowledge tungkol sa ibang klaseng insurance na nabanggit namin. Yung naiintindihan lang namin yung i-explain namin sa inyo. Yung term life insurance, napaka-simple lang siya. Hindi siya ganun ka-complicated katulad ng ibang insurance. Kasi yung term life insurance, meron lang siyang specific time frame or term na tinatawag. Pwede raw siyang mag-range between 10 to 30 years. Yun yung mga danger zone years ng isang tao. Pwedeng 10, 15, 20. So, mamimili ka lang. Hindi siya yung katulad ng whole life or universal na mostly lifetime siya na babayaran mo yung premium niya. So, parang yung concept nito, yung parang buy enough insurance. Hindi, kumbaga, kunin mo lang yung kailangan mo. Yung Ibig length sabihin ang yung ibig mo term. sabihin. Oo, yung term. Kung kailan ka protected. 10 or 20 or 30, depende sa needs mo. Kumbaga, bakit ka kukuha ng 30? Eh, kung malalaki na rin yung anak mo. Pag sinabing term, 10, 20, 30 years, pwede kayong mamili kung gaano lang kahaba kayo pwedeng i-cover noong insurance. So, meaning, habang active pa yung insurance nyo within that
that term, kung may mangyari sa inyo, babayaran kayo ng insurance. Ang ngayon ang tanong naman, bakit namin pinili yung term life insurance versus sa whole life insurance? Bakit pipili kayo ng 10, 15, 20, or 30 years tas mag-e-expired na siya versus doon sa insurance na habang buhay mo babayaran? Kasi 'di ba parang nagbabago rin yung needs mo as years goes by. Like for example, yung mga anak mo bata pa sila. So estimate mo in 20 years aasa pa sila sa But after 30 years, syempre mga malalaki na sila, gagraduate na sila. So iba na rin yung needs mo sa insurance. Iba na rin yung coverage mo. Ibig sabihin ni Aimee, by the time na let's say graduate na anak mo, maging professional na sila, maging independent na sila, mawawala na yung purpose kung bakit kailangan mo ng life insurance. Kasi pag nawala ako, hindi na nila kailangan yung supportan financially sa akin. Kasi kaya na nilang buhayin yung sarili nila. They don't need any financial help from me. Yung term, pipili ka, yung length niya. Let's say, for example, si Asha, yung pinakabunso namin, 9 years old siya. In 15 years, ilang taon na siya? So, 15, 24. So, most likely, graduate na siya, no? Hopefully, maganda yung trabaho niya. Yung danger zone mo lang is like 20 years. Tama 15 ba? years. 15 years. Oo. 15 years na yung danger zone mo. So, kung kukuha ako ng term life insurance ngayon, si Asha, pag nawala ako, kasi mag-aaral pa siya, so kailangan pa na kung suportahan yung pag-aaral niya. Let's say, hindi ka nakapag-ipon ng 529 niya, maiiwan si Mrs. Tapos, kailangan ng pagpapaaral. Yung insurance na makukuha sa, let's say, sa pagkawala ko, yun yung mag-cover doon sa gastos na yun. Plus, kung ano yung expenses nila, plus kung yung bahay namin, kunwari, hindi pa bayad. 15 years is enough na insurance lang. Hindi ko kailangan kumuha ng 20 or 30 years. So, ganun yung para sa amin yung pagka-calculate. Kapag kasi kumuha kami ng whole life insurance, mas mataas din ang premium ng whole life. Para sa amin, hindi mo rin naman kailangan yung insurance after 15 years. Baka nakabukod na yung... nakabukod na nga. may sarili na silang buhay, may silang trabaho, kaya na nila suportahin sarili nila. Di ba ang purpose natin? Para ma-cover yung pangangailangan. Since wala na yung pangangailangan, para sa amin, hindi na kailangan yung life insurance. Unless na lang siguro kung meron pa rin kayong bahay na babayaran, kung may mga utang pa kayo na sa tingin nyo after nung 15 years na yun, mangangailangan yung maiiwan nyo ng pera, then kailangan nyo pa rin. Kasi in 15 years, ilang taon na tayo noon? Kung nari, 45, 50, 60 years old ka na rin, pwede ka na rin kasi mag-withdraw ng retirement account mo. So, hindi mo na rin masyado kailangan ng life insurance. Saka by that time, nag-accumulate na rin siguro yung investment mo. Oo, nag-compound na yung pera mo, na inuhulog mo. Kaya medyo kaya mo na rin naman. Whereas, kapag sa mga whole life insurance, yung habang buhay mong babayaran, medyo may kamahalan. Ang term life insurance kasi guys, pwede kayo makakuha ng, let's say 40 years old, pwede kayo makakuha ng, let's say 500,000 coverage. Pwede kayo makakuha siguro ng less than $100, siguro mga $80, ganyan. Depende sa siguro kung meron kayong mga medical condition. Let's say kukuha kayo ng whole life insurance o universal, pwede kayo umabot ng mga, naririnig ko $300 kasi iba mga katrabaho ko meron din silang mga insurance. 300, 350. So medyo malaki yung difference. Kapag whole life insurance, pag tumanda ka na, let's say yung mga anak mo professional na, yung investment mo lumaki na, pwede mo namang i-drop, kaya lang medyo manghihinayang ka kasi ang laki na ng mga naihulog mo. Isipin mo 300, 350 a month yung ihuhulog mo. Kasi guys, meron akong ganyang pasyente. Nagda-dialysis kami. Yan, nagkukwentuhan lang kami. Yung anak niya kasi, meron ng sariling business. Tapos yung isang anak niya, nasa Silicon Valley. Sa tech industry. Ayun, and malalaki na kumita. And then, nag-flash sa TV yung insurance, Ethos Life Insurance, na nag-o-offer sila ng term life insurance. Sabi niya na, sana, nag-term life insurance na lang siya. Yung kinuha nga niya, whole life insurance. Hanggang ngayon, binabayaran pa rin niya. Nangihinayang siyang i-drop kasi marami na siyang naipundar. Although, I think may mga cash value din daw pero hindi ko lang alam kung paano nagwo-work yung. Pero sabi niya, mas kung papipiliin siya, kung pababalikin siya, term life insurance na lang sana kinuha niya. Tapos yung difference nung hinuhulog niya, pwede niyang gamitin sa ibang bagay. Since ngayon nga, hindi niya naman kailangan din yung life insurance. Kasi merong mga tao na they swore by na okay din yung life insurance na whole life insurance or yung ibang klaseng insurance. Depende lang din kung paano siya in-structure. Kasi medyo maraming information kang dapat pag-aralan doon. Kumbaga, maging maingat lang kung prefer nyo yung insurance, ibang klaseng insurance na merong mga cash value. Mga investment na tinatawag. Basta basahin nyo lang yung mga fine prints, mag-research kayo, magtanong kayo. Oo, parang kailangan alam mo yata kung magkano sa premium yung mapupunta sa fees, kung magkano sa premium, sa binabayaran mo ang premium mapupunta sa investment. Medyo complex yung arrangement. Hindi katulad sa term, straightforward lang siya. 30 years, kapag after 30 years, buhay ka pa. Ang problema
problema lang din dito, let's say for example, nag 20-year term ako, tapos nag-expire, okay ka pa. Pag nag-renew ka, syempre mas magiging mahal na siya kasi medyo tumanda ka na ng 20 years. Hindi katulad siguro sa whole life insurance, hindi ko alam kung fix siya. Pag kumuha ka habang bata ka pa, then yun yung magiging amount na babayaran mo. Pero at least, may hindi mangyari ka na vulnerable at that time. Hindi kasi after 20 years, sabi nga natin, iba na rin yung sitwasyon mo eh. Depende kung may enough na ba silang asset din. Oo. If you have enough assets. After, let's say, how many years, kunwari, graduate na si Asha, hopefully, by that time, yung, ano lang to hindi to yung, kasi kami, dinrap ko na yung insurance namin. Pero example lang, kunwari, may insurance kami, tapos, graduate na si Asha, by that time, yung portfolio na namin, magiging safety net namin, na pwedeng sa amin, para na rin siya yung magiging life insurance mo. Ganoon, no? Kasi you treat the life insurance as protection. Oo. Ibang klaseng insurance, depende talaga siya. Kasi merong ibang mga strategy na ginagawa yung mga high income earners o sa mga estate planning. Yeah. And then yung mga na-max out, talaga sobrang wala ka nang paglagyan Naging siguro pera ng mo, na-max out mo na lahat ng mga accounts investment mo. Yeah. And then Inilalagay nila sa permanent life life insurance. insurance, So, yeah. hindi namin alam yung pasikot-sikot, pero baka yung mga high earner dyan, kung may experience kayo, lagay nyo lang sa comment kung paano nagwo-work yun. Kasi ang alam lang talaga namin term life insurance. High income. At saka kung meron kang dependent na may special need. Yun lang na may nabasa namin. Napanood natin yun minsan yata sa YouTube din napanood din. Yeah. So yun guys, ang advice lang namin sa inyo, bago nga kayo kumuha ng life insurance, make sure kumonsulta kayo yung licensed professional. Minsan hindi lang isa. Kasi iba-iba minsan yung sasabihin nila eh. Mag-research kayo, kumuha kayo ng iba't ibang broker, i-compare nyo yung mga plans nila, isulat nyo yung mga questions nyo, huwag kayo agad pirma ng pirma, basahin nyo yung kontrata, basta intindihin nyo mabuti yung mga premiums nyo, yung coverage, saka yung mga fees na babayaran. Yun na nga, buy enough insurance ha. Buy enough. Buy enough lang kung ano Buy yung enough kailangan lang. nyo. Minsan kasi hindi porket sinabi sa inyo ng 1 million, kailangan mo ng 1 million coverage. Siyempre, the higher the coverage, mas mahal yung babayaran nyo. So, make sure you understand kung bakit yun yung kailangan nyo. Mag-research din kayo. Parang ang gulo-gulo ng pagkaka-explain namin. So, sana guys, naintindihan nyo. Yung medyo masama yung pakiramdam natin. Parang allergy na trangkaso. Anyway, tingnan natin yung pinapa-germinate kong kangkong. Dito ko siya nilagay. Ito guys. Sinilip ko siya kahapon. Meron ng ibang nag-sprout na kangkong. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Pina-germinate ko lang din siya sa tissue. Yung, ayun, marami na. Pwede ko nang itanim. Yung ibang buto hindi pa yata nag-germinate. Pero ibang ilalagay ko na sa lupa. Ang problema yung pagtataniman ko, hindi pa naka-ready. Kaya pupunta tayo sa likod bahay at re-ready natin yung lupang pagtataniman ko. So tayo na mask. Makataas ang pollen level ngayon dito sa amin. Ito yung paglalagyan ko ng kangkong. May mga algae siya. Kaya tatanggalin ko muna yan. Hahaluan ko lang ng konting compost. Tapos pwede na nating itanim yung mga nag-sprout na kangkong. So, ang gagawin ko, itatanim ko na lang sila lahat. Yung may sprout man o wala, ilalagay ko na lahat kasi ayoko na mag-babysit ng, ng mga buto. It took 3 days from seed. Nilagay ko lang siya sa tissue na maligamgam. Tapos nilagay ko siya sa ziplock. Tapos ganito na siya. At bago ako pumasok sa bahay, mag-aanim muna tayo. Meron ditong isang pipino. Oh, may mga nakaabang pang mga bunga. Oh.
Ang sipag nung pipino natin. I think nakatulong din tong shade cloth na 70% na binili ko sa Ace Hardware. Last year gumamit ako pero siguro mga 30% lang yung shade. Grabe yung init kanina. Nag 90 degrees din pataas. Maglalakad kami ni Mrs. Tapos na kami maghapunan. Yung aming routine walk for the day. Naglakad kami kaninang umaga. Tapos naglalakad din kami sa gabi pagkatapos namin maghapunan. Maliwanag pa, no oras na? Alas 7. Tamang-tama. Tapos may mga pasok yung mga bata bukas. Ganun lang yung routine namin everyday. Na-cancel din ako ngayon. At yun, wala tayong pasok. Kaya nandito tayo sa garden. Tapos ang pasok ko sa susunod na Huwebes. Pero malamang maka-cancel na naman ako. Kaya feeling ko off ako na ang buong linggo ulit ngayong week na to. Kaya ayun, nakakapag-garden tayo. Yun nga lang, sobrang init. Tapos allergy season pa. Sinisipon ako. Tapos nangangati yung aking mga mata. Pero ang sarap dito sa garden. Ayun. Kahit naupo lang tayo dito magdamag. Lalo na ngayon, medyo wala na kasing araw. Tatambay ka lang dito. Tititigan mo yung mga halaman. There's something about sa mga halaman na very, nakaka-relax. Iba-ibang tao gusto nila ng pets. Kanya-kanya talaga. Only those people na mahiling mag-garden ang makakaintindi lang. Kaya nga tuwa ako kapag namamasyal kami sa mga nature, malalaking puno. Kahit magdamag lang ako dito, magtititigan lang kami ng mga halaman. Kala mo naman madadagdagan yung dahon pag tinititigan ko sila. Yun ang sinasabi ni Amy. Hindi madadagdagan ng dahon niyan kahit titigaw yan. Basta it brings you joy and peace, di ba? Pero sa totoo lang, di po talaga ako magaling mag-garden. Dahil ko nakikita sa mga Facebook, kahit sa YouTube, ang gagaling nilang mag-garden, tsaka ang gaganda ng mga halaman nila. Ako, trying hard lang. Alam niyo yung nagsusubok, pinipilit. Kumbaga, ang analogy niya yung mga taong mahihilig kumanta, pero hindi naman marunong kumanta, di ba? May mga ganun tao. Sinusubukan lang natin. Pag may natutunan tayo, ina-apply natin. Kung hindi mag-work, minsan sumusuko din ako. Pero every year, tuwing spring, bumabalik din ako sa pag-garden. Kahit minsan sinasabi ko na ayoko na mag-garden, nakaka-frustrate minsan, lalo na kapag hindi mo nabubuhay yung mga pananim. Bago nga pala ako pumasok, shoutout sa kapatid ko ulit, kay Christian. Nakuha namin to ng libre doon sa Pay It Forward dito na group dito sa lugar namin. Ayun guys, happy Sunday. Sama natin ang buong gang. Si Asha medyo masama ang pakiramdam. Hindi na sana kami magsisimba ngayon kasi nga masama pakiramdam ni Asha. Pero gusto niya raw ngayon Shaol lang ba? Kaya let's go. You ready, Asha? Or you just wanna go home? Thank you. Thank you. Alam nyo guys, masarap to. Ang tawag dito, beef roll. Saan yung baong ko? Ayun. Ang tanim nating pipino. Contrast pa Yung mga salad kasi nila dito, may halong dressing. Yung dressing, nakaka-spike ng blood sugar. Kaya kahit umorder ako ng salad, minsan depende sa dressing Matamis kasi yung dressing nila. Kaya ito, baon na lang ako para sigurado. Oh my God! Uy! Ito mga to? Ginagawa nyo rito. Nagkikain kami. Saan kayo nagsimba? Sa Tracy? Ito yung mga pinsan. Ito kasi Laki mata ni Ashe. Dito rin sila. Nagsimba rin sila pero sa Tracy. Iba yung simbahan nila Susundan kami nila Pogi Sa Trader Joe's. Ay, yun. Thank you. Thank you. Shumai. Hot sticker. Paborito ni Asha. Shaol lang ba? Mami, tingnan. Kanya lang lahat yan. Yung isa, nangangapit bahay yung isa, Yun. Sumi-sumi. Bye-bye. Sumi-sumi kami last time. Ay, di ba? Siguro.
hanggang dito na lang yung vlog natin at medyo mahaba-haba naman to. Ayun, at kung meron po kayong natutunan, kahit konti, please don't forget to hit the like button at yon, nakita-kita na lang po tayo ulit sa susunod na vlog. Sa movie drama, kaya i-appreciate natin